nabanggit kanina ni daddy mo, nag-start ka daw noon 4 na inahin at 2 broodcock. Tama ba yun? Kaming dalawa ng daddy ko, 4 na inahin lang. Tsaka Kailan yun? Kailan yun? Anong taon? Mid 2021. So 4 years Pandemic. ago, 4 years ago. Oo. Pandemic yun. Ganun kabilis ang paglago. Bro, ito ba mga local? Oo, mga local to, mga to. Lahat ng nandito, local lahat. Ang layo ng diferensya ng mga local ko. Ito, mga matured na ito. Hindi naman. So, may mga nagtatanong kasi sa mga subscriber ko, ano daw ba ang bread and butter ni BTX? Bread and butter. Yung dati pa rin nating linyada, yung mga Super Kelso, yun tapos talaga. mga Golden Boy, 5K, ganyan. Yan ang mga bread and butter natin dito sa farm. Yan. So, anong sikreto mo? Kung bakit ganito ka pogi yung mga manok mo? Sikreto, siguro yung ano lang, yung dapat paselan ka sa pag-preparing para Breeding pa lang. Breeding sa selection ng mga materyales, tapos yung pag-preparing mo, kung paano yung pagpili mo ng lalaki at babae, kasi lalabas 85 to 90% lalabas uniform yung manok. Pati palo. Pero kagabi Brad, nakita kita may dala-dala ka na namang bagong linyada. Ano yun? Pang-infuse? Kasi mga lods, si Bro Carl, ang style nito talaga every year nag-upgrade siya or nag-i-infuse sa mga existing line niya dito. So, ba't ganun Brad? Bakit? Anong advantage nun? Anong purpose? Kasi yung purpose nung pag-infuse lagi ng is for yung vigor ba? Hindi nawawala yung vigor. Hindi mag-deteriorate. Hindi mag-deteriorate, same line lang naman. Same line pa rin ng mga so ibig sabihin kung halimbawa may existing kang sweater, kamo na. 5K sweater. So magi-infuse ka galing sa ibang breeder, pwede 'yon basta 5K din. Basta 5K din. Tsaka basta legit yung 5K niya. Yun, magkakaroon ka rin magre-research ka rin kung yung history ba ng breeder na yun, magpapanalo yung 5K. Kasi pansin ko ang gaganda na ng mga manok dito pero parang hindi pa rin ako kontento eh. Nagdadagdag pa rin, lalo pang pinapaganda eh, pinapagwapo pa uli eh. Sa tibay kasi ng labanan ngayon, sa bigat ng labanan, sa sikip, dapat unending learning tayo eh. Tsaka hindi dapat makontento lang sa kung anong meron ka, kasi yung iba baka natutulog ka na, sila nag-iisip pa kung paano gaganda yung manok nila eh. Kaya dapat siguro baka ikaw ganun din. Baka hanggang panaginip siguro. Yung patulog ka na lang, nag-iisip ka pa kung anong gagawin mo na namang upgrade sa mga bloodlines mo, no? Oo, kasi so ganun ka talaga pasyonado sa pagmamanok. Oo, kasi yun nga, naikwento ko sa inyo ni Rugby na talagang tinigil natin lahat nung pinasok natin yung pagmamanok. Talagang manok lang. So dati, yung pala mga lods, dati palang negosyo ni Bro Carl, construction firm ba, Brad? Tama? Nagko-construction. Pero hindi naman sa kumbaga mas maganda ngayon kumita ang game farm, no? Pero hindi pa rin lahat. At the same time, yung enjoyment ba bro, no? Yung bang sa ganitong klaseng negosyo, kumikita ka na, nag-i-enjoy ka pa. Para kang retired. Maaga namang retirement yun. Para kang retired kasi pagkagising mo, kakapi ka, gusto mo makita ito, ano yung mga manok natin, anong mga update sa mga manok natin. Yun parang ganoon, pero masaya ka sa ginagawa mo, walang hassle. May stress pa rin, syempre hindi naman nawawala yun. Normal naman talaga na kaakibat lagi ng isang breeder. Pagsasucess ang dadaan sa stressful din na parte ng buhay, di ba? Kumbaga hindi ka naman magiging successful kung hindi ka dumaan sa mga struggles. So once na nalampasan mo yung mga struggles, yun na yung success mo. Yeah, correct. Diba? Oo. Tsaka hindi naman tayo bibigyan ni Lord, ni God, pag
alam niya siguro na hindi natin kaya. Ayun, number 1 din yun talaga. So, number 1, sa ano, kung ano man yung nagkaroon tayo ngayon, papasalamat tayo kay God. Pero nabanggit kanina ni daddy mo, nag-start ka daw noon 4 na inahin at 2 broodcock. Tama ba yun? Kaming dalawa ng daddy ko, 4 na inahin lang. Tsaka Kailan yun? Kailan yun? Anong taon? Mid 2021. So 4 years Pandemic. ago, 4 years ago. Oo. Pandemic yun. Ganun kabilis ang paglago. Ang galing mga lods. So, siguro Ang nangyari kasi ganito. Yung first year, hindi muna nagbenta. Binid ko muna yung 4 na inahin. Kunwari, Kelso A, Sweater A. Tapos yung 2 Kelso, 2 sweater na babae. So cross ko nun. So pagka-cross ko, nilaban ko muna. Pero hindi ka agad benta. Kasi wala pang market dahil di pa naman ako kilala. Cross ko muna isa, cross ko rito. Ngayon, tapos subok muna 7. Ngayon, nung subok maganda yung resulta, pinagbangga ko yung mga anak. Medyo nakaparami. Tapos sumubok magbenta. Hindi pa mahal noon dahil di pa tayo kilala. Pero bilib din ako kasi mga lods, itong si Bro Carl, hindi kasi ito social media person katulad namin ni Bro Rugby na talagang todo vlog para ma-expose. Pero magtataka ka sa dami ng nag-a-avail dito, talagang ubusan. Pero sa ngayon ba, Brad, may tira pa to? May available pa? O lahat yan may nagmamay-ari na? May may-ari na to mga to. Itong local na to, may may-ari na lahat eh. Reserve na yan? Oo. Hindi ko lang pwedeng sabihin kasi yung Oo. privacy siguro nung bibili. So halos naghihintay na lang talaga tong mahinog pero hinog na eh. Pwede na talagang nganguin eh. Ang gusto ko sa mga to kasi, yung talagang pag pinapunta ko yung buyer, yung hinog na sila, para talagang wala nang tulak-kabigin. Pero kanina nakita natin yung mga performance nito, talagang hinog na talaga eh. So hindi lang yun, siguro kung mabatak pa ito, talagang hindi lang yan ang magiging performance nila, no? Oo, kasi ano pa sila, bata pa eh. Bata pa pero makikita mo na yung laro talaga. Pag gumalaw naman eh, alam mo yon yung nandun na yung maturity nila. Matured na sila kumilos. Kasi yung ibang bata, 'di ba, kapag binitaw mo yung stag, pag sobrang bata pa, wala namang alam gawin yun kundi kagad sumugod ng sumugod. Pero kanina napapansin ko pag bitaw mo, alam mo yung tipong nag-aabang, dumidiskarte. Doon pumapasok yung selection process. Meron pa ako nakita kanina, susugod yung isa, ang ginawa niya, inatrasan lang. Pag angat ng isa, inangatan niya palalo. So ibig sabihin, parang kumbaga hinog na yung kanilang pag-iisip, no, na ready na talaga sila sumabak sa mga event. Saka ang kasi, mahilig ako sa offbeat eh. Ayoko yung palo na manok. Mahilig ako sa manok na nag-iisip. Kasi yung nag-iisip, tatimingan kanya kung paano kanya, kung kailan kanya patatamaan. Hindi yung bibigay ng palo. Number 1 talaga, pero cutting pa rin. Pero kung walang din kagalingan sa pag-iisip yung manok, medyo mahihirap. Yung palo lang ng palo. Nervyoso kasi pag ganun eh. Yung buo yung loob yung nag-iisip, tapos titignan niya kung kailan siya kukunik. Kasi yun ang napapansin ko kanina eh. Kahit di ba usually, pag stag talaga, ganun talaga gumalaw. Pero kanina iba talaga sila eh. Meron na silang gulang. May gulang na sila. Tsaka meron pa silang, pag hindi ka nila maabot, iilayan ka nila ng manipis. Tapos, matanong ko, gano'n ka dahil production mo ngayong taon? sa mga 2.5. 2.5 stags lang? Stags lang. Bah, di siguro pasisiw mo yan, mga nasa 5,000? Mga ganun. O 5,000 plus, no? Hindi, kasi usually mga 50% to 60 pagka ganun ng ratio ng stags versus pullets, maganda na resulta, no? Kasi napalabas ko siguro. Pero ilang percent ang lalaki doon sa production mo? Siguro napalabas ko 4.5 to 4.7. Siguro 4,700 na sisiw. Tapos siguro mga Tapos nakaka 2.5 na stags ka. Mga 50-50 ka mo na lang. Pero ang kagandahan kasi ng yung selection process na sinasabi ko sa materials. Pag maganda lagi yung pag-select mo ng materials, konti na lang yung margin of error.
konti na lang ilalabas ng mga pangit, yung mga ano. So yun na lang ang ikakalmo. Doon ka magiging stricto, makakatipid ka sa feeds. Tapos lalabas syempre. Ito, ano yun? Hardening, di ba? Para kasi hardening. makikita ko rito. Tingnan mo bro. Kung mapapansin mo parang wala no? Pero sa likod ng mga puno na yan, ayan, yun no? Sa likod ng puno na yan, ayun mga lods, oh. Yun, ano yun, may nakikita dito, tanaw na tanaw yung ibang mga hardening pen. Tingnan natin, lakad tayo dun.